basketball, ano ba yung take mo dun sa dalawang basketball players na nalunod? Anong take mo dun? Tragedy talaga yan. I mean, sabay-sabay pa mga nangyayari sa Pilipinas, di ba? With the earthquake pa sa hometown mo, tapos yan. It's just yung bata ngayon, kalaro ko 2 months ago ba yun? Nakalaro ng 3rd floor eh. Yeah, he had a very bright future. Tragedy talaga. Nakakadurong na puso eh. You know, especially for someone in the basketball world, tapos nakita mo yung potential ng bata. And kung maayos, kung mabait. I saw his parang last message niya dun sa coach niya na hindi muna siya uwi kasi kailangan niya kumita na muna ng pera dito sa Maynila, di ba? Para masuportahan yung pamilya niya. You know, that's yan yung true Filipino spirit. Tapos para ganun lang mangyari sa kanya. And I'm sure, you know, yung mga dasal natin dapat nasa pamilya din niya. Kasi I'm sure yung nanay niya ay durog na durog. But, yeah, even with the import, yung import nila na dalawa sila nalunod eh. You know, just pray for their souls and, you know, teaches us na dapat maging talaga tayo eh. You know, appreciate every moment na meron tayo kasi hindi talaga natin alam. But yeah, it's sad. Hanggang ngayon, hanggang pagising ko kanina, pinaprocess ko pa eh. Kahapon, magkausap kami ng 3rd floor players kasi kalaro namin sila eh. Siya nung 2 months ago. Pumunta kami ng Davao, kalaro namin siya. I even told him sa game na kasi he had meron siyang isang possession, libreng-libre siya, fast break. Idadunk niya kasi malaking tao yan eh. Idadunk niya pero hindi niya na-shoot. Tapos after the game, sabi ko sa kanya, brother, hindi pwede ganyan ha, player ka. Hindi pwede mamintis mo yan. And sabi ko, oh kuya, next time. Yeah. Talagang nung nalaman ko, akala ko fake eh. Sabi ko, ha? Nung nalaman ko yung balita, nakakadurog ng puso. Thank you. Okay, next question natin, yung about sa Jens. Yung reaction niya po. Isa pa yun. Grabe, no? Ano yung pinaka-question? Anong pinaka-question? Anong gusto nyo or statement lang gusto nyo? Kamusta? Well, bago ako inistorbo ni Dante, kausap ko yung nanay ko, sa totoo lang. Kausap ko, kinakamusta ko siya doon. Kinakamusta ko siya doon if ano yung sitwasyon niya. Medyo na sira konti yung bahay namin, pero yung bahay kasi namin is about mga 15 minutes away pa sa bayan. 15-20 minutes away pa. So, ang pinaka-tinamaan talaga yung bayan ng Jensan, even the outskirts, yung Glan, Sarangani. Bukas uwi ako sa Jensan, susunduin ko yung nanay ko, tapos kakamusay ko yung mga kababayan ko syempre, di ba? I think it's one of the worst earthquakes na nangyari sa history ng Jensan since, I think, 70s pa. You know, it's also, you know, itong opportunity to, I wanna also take the opportunity na parang pakita, na hindi tayo ganun ka-prepared talaga eh. Nakita mo, ang tagal ng, dumating ng tulong, dumating yung instead of itong back and forth, itong mga magulo nangyayari sa bansa natin in terms of power struggle, sana, you know, ginigising tayo ng Panginoon eh. Tignan mo yung nangyari diba? Tapos hindi tayo handa. Doble sakit lang sa akin kasi mga kababayan ko yung bumaksak po na Jollibee, yung nakita nyo, araw-araw ko nandun. Katabi ng school ko yun eh. Araw-araw ko nandun, Fitmart yun eh. It's parang maliit na mall. Doon ako bumibili ng sapatos ko. Kaya nung nakita ko talagang I mean, I've been trying to go home since the day nung nangyari. Kaso walang commercial flights, the Air Force, punong-puno rin sila kasi ang dami rin nangyayari. So bukas uwi ako. And we'll see what happens. Gusto kong makita yung on-ground situation eh. Yeah? Ayun, so ano naman daw tayo ngayon, Jet? Focus na tayo sa Blood versus Okay. PE. Ano daw yung parang, since never pa kasi nagkaroon yung interview about PE and SRP. So, Yeah. Kamusta? How is it working with SRP? Malaking karangalan, malaking privilege. I mean, ito ay isang action drama series and who is the king of action? Hindi siya, di ba? I mean, and nakita niyo naman kanina, nakipag-collaborate, ang dami namin mga inputs sa scene para pagandahin pa yung eksena. So, just to be able to share the screen with him at malaking parte siya ng kwento ni Jalil. Di ba? Ang galing-galing. And siya yung perfect person to represent the Muslim community dito sa show namin.
yung mensahe na tinatahak namin ay nagbibigay tayo ng spotlight sa Muslim community, di ba? So, for him to represent that and yung character to represent the Muslims, ang laking karangalan. Sorry, Jet, pull out ko. Pupunta, Dito Gawa niyo, ay action scene na nagawa niyo sa show na ito, Blood vs. Beauty, na magiging proud, masasabi niyo magiging proud kayo na ginawa niyo yung best niyo. Bawat eksena na ginagawa namin talaga, pang pelikula, pinaghahandaan namin. So, pang ginawa namin yung pilot episode, kung gagawin namin yung second episode, kailangan mas maganda doon sa una. So, every action, ginagawa namin, pinag-iisipan namin kung anong pwedeng ikaiba nun sa mga ibang action scene at anong gimmick sa bawat action scene at bawat highlight ng mga gagawa. So, talagang, yun ang mahirap nga kasi nauubusan na kami ng action scene eh. Mahaba pa yung season, so ayun talaga, mabuti na lang at yung mga artista namin, mga veterano, so nakakatulong ang kanilang collaboration sa mga creatives at sa mga directors. So syempre mas maganda pag mas maraming mga nag-iisip, lalo na yung mga kasama mo mag-isip, talagang action stars, hindi lang basta rom-com or comedy, talagang dyan sila galing. So alam nila yung build up, alam nila yung pagkwento, hindi lang basta action, dapat may obstacles, may suspense, may cliffhanger hanggang build up doon sa intro at pag-save ng mga hero, hindi mo alam sino mag-save, hindi mo alam. So maganda yung action kasi hindi lang siya basta maitawid lang or linagay lang dyan basta. So how's working with such guys as Richard Gutierrez, Gerald Anderson, especially Robby Padilla? So, first day ko, syempre, magang na yung samahan namin ni Richard talaga. So, kabisado na namin yung isa't isa. Nung nakatrabaho ko si Gerald, noong mga second week, nagulat ako na hindi lang siya artist, director siya. Alam niya yung frame, alam niya yung build-up, alam niya yung kwento. Para si Richard, pag nagsasabi siya, hindi nga tungkol sa choreo eh. It's more on the shots. Yung shot na dito, dapat malapit or dito. Alam niya yung may kwento yung camera nila. Hindi lang doon sa action scene. Doon ako nagugulat kasi ang inaantay kong feedback, yung action. Pagdating sa action, confident na sila, okay yan, ganda, pero pwede ba natin lagyan ng itong shot na to? So alam nila yung shot nila eh. Lalo na si Gerald. Si Gerald, mas maraming shots ngayon sa kanya eh. Parang ako, hindi natin magagamit lahat yan. Pero doon siya passionate about sa shots. Sa choreography, hindi siya masyado eh. Kaya kailangan talagang tutukan yung choreography. Si Sen, last Monday, first time ko siya naka-work. Sobrang overwhelming, sobrang pressured, pero nung nagsalita na siya, sobrang down to earth, sobrang humble, sobrang tahimik. Kahit hingan ko siya ng suggestion, ayaw. Tapos pinitiga ko siya, second day namin. Kanina lang siya nag-suggest. Siguro out of respect dun sa director, no? Pero sinasabi ko lagi, alam mo po, ang mga artista, yan ang mga future directors natin eh. Kasi nakatrabaho ko po, iba-ibang director, iba-ibang linya. May director na galing sa editor, sila Direk Joy, sila Direk Mike Tubera. May director na galing na artista, sila Direk Richard Arellano. Meron galing PD, sila Direk Richard Somes. So ang napansin ko sa mga artista na naging director, alam nila kasi paano mag-isip ang mga artista. And then nasanay na, diba? Sa lagi nag-shoot. So minsan nagde-director na sila. So, ang nakikita ko dito kay Richard, kay Gerald, kay Sen, hindi lang sila artista eh. Filmmaker, creative, directors. So, humble lang sila, ayaw magsalita, pabulog sila nagbubulog. Pero wini-welcome ko lahat yung suggestion nila. Kasi, mas matagal sila sa akin dito sa industriya na to. Mas marami akong matututunan sa kanila. So, every time I work with actors, ngayon lang ako natuto sa mga actors. Usually, I work with directors, doon ako kumukuha ng skills eh, di ba? Style ni Direk Paul Soriano, Direk FMR, Direk Rico, lahat nung Direk Bijoy. Siyempre, dyan ako nakikinig eh, parang lesson sa akin yan. Pero nung nakatrabaho ko itong mga director, complete package, sarap ng pakiramdam, parang napakadali ng trabaho ko dahil sa kanila. At sobrang overwhelming kasi hindi ka lang nagdidirect at natututo ka
At syempre gusto mong gayahin yung pagiging humble nila, pagiging down to earth nila. Pick your shots lang si Sen. Siya yung pinaka-conservative magbigay ng suggestion, pero pinaka-effective. Dalawang sinuggest lang dito sa 2 days na eksena namin, pero sobrang effective. Hindi nga action eh. Yung lines, yung mga one-liner ng Filipino culture and during the action, may konting humor. So, complete package eh. Kasi pag nakikita natin, kala natin bakbakan, action lang eh. Pero yung mga lines, yun yung importante. Yun yung mga gusto ko naman matutunan sa kanila. Kasi sa action, martial artist ako, kotse, eksena namin ngayon. Hindi naman ako natutunan ko lang itong mga car scenes sa mga set na napasukan ko eh. Sa Almost Paradise, sa mga Darna, sa mga Topak, sa lahat ng film fest na ginawa ko. Dito, binuhos ko yung action dito, pero yung mga emotion, yung mga storytelling, build up, papunta doon, sa kanila ko nakuha lahat. So, yeah, kailangan very collaborative, very open ka dito sa industriya na to, sa posisyon na ito. Ayun na ba? Sir, Game! alam po natin na may kanya-kanya angas itong tatlong action stars. Paano nyo po nabibuild yung chemistry nila kapag magkakasama sila sa isang SM? Magic. Hindi mo na kailangan i-build. Pagsama mo lang sila, natural, magbe-blend sila, huwag mo nang pigilan kasi mas marami kang makukuha. Sobrang magical, sobrang ang galing talaga. Yun nga yung filmmaking eh. It's not about paano mo kontrolin itong mga tao. It's not about control. It's how you make magic happen. Di ba? So, very magical, very nakakakilabot pag nakita mo paano sila magtrabaho sa isa't isa. Yung respect nandoon, yung excitement nandoon, yung passion nandoon. So, ayun.